Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa budget ng Office of the Vice President na napakalaki ang binawas ng mga kongresista. Ngayon, inakyat na ang proposed budget sa Senado. Ito na, nagsalita na ang mga senador. Gusto nilang dagdagan ang budget ng Office of the Vice President. So, pakinggan natin itong balita ng GMA Integrated News. Budget ng Office of the Vice President na tinapyasan ng Kamara. May report si Oscar Oida. On the Office of the Vice President is hereby terminated. Kung sa Kamara tinapyasan ang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon at nasa 733 million pesos. Sa Senado, they want to increase the budget allocation. I think it's Senator Joel Villanueva and Senator Jingo Estrada. So yung appetite ng ibang senador dito sa Senado is dagdagan pa ng konti. Sabi ni Senator Mig Zubiri, nakadepende kay Senator Grace Poe kung magkanong irerekomenda niyang budget sa plenaryo. Si Poe ang chairman ng Senate Finance Committee at sponsor ng OVP budget. Inungkat ng ilang kongresista kung paano ginastos ang 73 million confidential funds ng OVP noong 2022 na pinunahan ng Commission on Audit. Sa pagdinig kahapon, giniit ni Congressman Joel Chua na dapat malaman kung paano nagastos ang sinasabing confidential fund. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Wala pang payag ang bise kaugnay rito. Sinabi rin ni Chua na may mga narinig siyang akusasyon at insinuations na ang ginagawa ng kanilang komite ay political exercise o atake sa isang individual. Kabilang sa mga humarap sa pagdinig kahapon, si dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado na dating Head of Procuring Entity na nangunguna sa pagbili ng mga gamit ng DepEd. Ilang beses daw siyang nakatanggap ng mga sobrang may lamang pera mula umano kay Duterte na nooy DepEd Secretary pa. Tanong ng isang kongresista, suhol daw kaya ito? It's kind of harsh word to use, bribe. Because if, or should I say, it is a means to influence your decision being the hope. It could be. Nauna nang sinabi ni Duterte na pinag-resign niya si Mercado dahil nag-solicit daw si Mercado sa iba't ibang kumpanya gamit ang pangalan ni Duterte. Kung dito ni Mercado, walang perang involved dahil equipment na ito-turn over sa DepEd ang sinusolicit. Nanawagan din si Duterte na tigilan na ng mga mambabatas ang paggamit ng mga testigong wala umunong kredibilidad o questionable ang layunin. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Okay, so yun po sa mga nababahala, lalo na sa mga umaasa na matulungan ng Office of the Vice President, ito good news po ito kasi nga madadagdagan. Although depende na kay Senator Grace po dahil siya ang budget sponsor at saka committee ng chairman ng Committee Finance. So, dito mo makikita na yung relationship ni VP Sara sa mga senador ay okay. Isang senadora lang naman ang medyo kumukontra kay VP Sara dyan. Alam nyo na, kahit si Senator Coco Pimentel na minority floor leader, okay yun si Pimentel. Very objective yung kanyang constructive opposition kay Pimentel. So, kaya no wonder, nagsalita na si VP Sara na mag-a-attend siya sa budget hearing sa Senado. Hindi katulad sa Kamara na minsan lang siyang nag-attend yung presentation ng budget, then after that, sabi niya, it's up to you. I will not defend my budget, bahala na kayo.
So, ilang beses siyang pinatawag, pati rin, hindi pa rin siya nag-attend. Hanggang sa plenary deliberation, wala pa rin si VP Sara. Kaya marami ang frustrated, marami ang nagalit. According to Congressman Erwin Tolfo, may nabasa akong post ng Philippine Star na many congressmen nagalit dahil sa hindi pag-attend ni VP Sara sa budget deliberation sa Kamara. So as a result, yun na. Tinapyasan ang laking bawas. But then, I don't know. Nakakatuwa kung minsan tong politiko natin. Nagbigay ng statement si Speaker Martin Romualdez na lumalabas na siya pa ang savior. Lumalabas na gusto niyang tulungan si VP Sara kasi sabi niya, kailangan may pondo ang OBP. Kaya hindi daw siya pumayag na bawasan pa or maging zero. Anyway, those are just statements. Bahala na po tayong mga voters na mag-decide kung real ba, sincere ba yung mga ganong statement ni Speaker Martin Romualdez. So, klaruhin natin, bakit hindi na nag-attend sa mga budget hearing si VP Sara sa Kamara? Yung kanyang akusasyon na 2 tao lang nasusunod yan sa budget. Speaker Martin Romualdez and Congressman Saldico. Sila lang nasusunod. So, why bother to defend my budget? Kung anong gusto ng 2 congressmen ito, yun ang nasusunod. Kaya hindi na siya nag-attend. Kaya yun, ang laking bawas. 1.29 billion. Ang daming matutulungan nun. Kasi mga social services yun. So, ano sa tingin nyo? Ito, klaro na ito na madagdagan kasi maraming senador tutulong. So, yan, nagsilita si Senator Zubiri, binanggit niya Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy, gustong dagdagan. Nandyan pa Senator Amy Marcos, mga aliado ba, mga kaibigan, Senator Bongo, Senator Padilla, Senator Bato. Kaya, to me, good news ito dahil mas may pagpatuloy ni VP Inday Sara yung kanyang pagtulong sa mga nangangailangan. Okay? So, tungkol naman sa impeachment complaint laban sa kanya, hintayin natin kung ano. Kasi mayroong nag-advise, nakakatuwa ito. Si Mr. Larry Gadon, ang Poverty Alleviation Secretary ng Pangulong Marcos. Advice niya sa Makabayan, bagong alyansa Makabayan, yung grupo ni Ted Casino, grupo ni ex-Senator Trillanes, huwag muna kayong mag-file ng impeachment. Bakit? Bigla siyang bumait gahol na sa panahon. October, filing of candidacy. After that, come December, Christmas, New Year, and then kampanyahan na. Wala. Baka hindi mabigyang pansin o hindi makafocus yung paggawa ng hindi airtight case. So, dapat ipagpaliban yung impeachment case. Next Congress na lang. Yun ang advice ni Mr. Larry Gadon. I don't know kung kasi gumagalaw na dito yung Makabayan Block According to Senator Trillanes, 22 articles of impeachment na naka-ready at dinadagdagan pa. 2019. So, 2 ang kinakaharap ni VP Sara na problema ngayon. Impeachment at saka itong panawagan na magre-resign na lang siya. Nagsalita na siya na never na magre-resign kasi ang accountability, mananagot si VP Sara hindi sa mga ilang kongresista or
sa 32 million Filipinos na bumoto sa kanya. Kaya she will stay, she will continue to serve yung nagtiwala sa kanya, lalong-lalo na yung 32 million Filipinos, the highest. Remember that, sa history ng ating bansa, siya ang national candidate, vice president, na nakatanggap ng pinakamataas na boto, 32 million pesos. 32 million votes.